Yeah. This have been two contenders in the past going into a best of 3 series. Ano nga ba ang mananaig? Ang liwanag ng Aurora Turkey o ang kadiliman ng Yangon Galacticos sa loob ng Land of Dawn? Pag naririnig ko yung kadiliman, pre, dark system kagad. Oo, naisip ako ko. din eh. Ako din eh. This time naman wala namang dark system na pinakita ang Yangon Galacticos. In fact, Aurora pa yung medyo dumilim ng konti kasi nag-flex sila dito ng CC Gold Lane Fighter. We're not, this is not foreign to us. Like, this is not alien to, the hero picks that we've seen on the Gold Lane. Pero, basing na sa track record, this is the first time na nag-double fighter si Siggy sa M7. Oo nga. Siguro, isa na talaga. Alam mo kapag nasa knockouts ka na or nasa playoffs ka na, kailangan talagang sukatin kung gaano kahaba ang iyong preparasyon, gaano katindi ang iyong paghahanda. Lalo na, lahat ng mga laban ngayon ay nakasalalay na sa sarili mo. Pag nalaglag ka, pre, may nag-aabang na big boss dun sa baba. Oo, kaya nga Kumbaga, kung ikaw extra motivate ka manalo dito kasi ayaw mong bumagsak. Oh, pago! Grabe yung poke dito sa Cho. Usually, lamang yung lamang yung Sushin Cho dyan. Oh, Gold Lane however. Siggy, boom. Having a good time against the Claude. Pero kabaliktar naman mangyayari para kay Lunar. Oh, pago. Wait lang, atras muna siya. Jeet Kune Do para dito kay Blink. I mean, itong dalawang matchup naman ng ating mga roamers. Well, kung titignan mo, lamang ang Hilda dyan kung guluhan lang Tsaka yung hampasan, mas mataas kasi damage ng Hilda. Yeah, usually ang pinagtatapat sa Hilda dati, Valentina Cho kasi pwede silang makipagsuntukan magdamag. Kahit, sige mag-heal ka, only XP, yung Valentina. Pero yung Cho Zushin, it is a strong duo however. But I think nagiging problem nila dito is yung Eve Siggy boom though. Oh, Snitch actually falling pretty low. And Pago secures the kill. Is he gonna be able to live? Okay, nabuhat. Patay pa rin naman. Panlina gets the kill instead of the Fanny. Ito bumba pa si Han sa yo-yo mula kay Siggy boom. Horrible start for Yangon Galacticos. Mapapakamot ka talaga sa Di Makati, lalo na Fanny, early death, nako po. Kahit sa Makati ng katabi mo, kakamutin mo Oo, pwede ka rin magpakamot sa tropa mo habang nung namatay ka. Men, medyo mahirap ito. Babagal ang Yangon Galacticos. Yeah. And mararamdaman natin yan. Level 4 naman na itong si Han. Pero dito sa Inas Mahagi, at least lamang si Ying doon sa matchup. Pare, mala TLPH yung laro ng Aurora. Walang pake sa Turtle. Oo nga They got themselves a good rotation heading towards bot side. Narit naman ng Yangon Galacticos. It was just too late. Dumating si Han, patay na yung Claude. And now, because they know, okay, kaka-blue lang nung, kaka-purple buff lang ni Han. So they will likely linger around, look for, contention. But at the end of the day, parang wala atang pake yung Aurora Gaming. Ayun, kumukumpleto muna ng buff dito si TNC. Wala silang pake. Di na nila i-contest. Ang goal lamang dito ni TNC magpayaman. Oo, payaman. Para si Wolf. Ganun na nga yun. Alam mo, isa sa mga malaking problema na haharapin nila dito ay yung early death din na nakuha ni Stitch. Yeah. I think may na-miss siya ng mga minions doon. So, kung ang Aurora Gaming, ano ba ang kanila nakikita dito? Go ba sila sa baba uli? Para sa round number 2. I feel like it's the same story with TLPH. They just want the timing of the Isan Shin. Kasi wala rin naman sila masyadong pang pick off. What they do best is give vision to their side and allow TNZ to just really farm and control the game later on kasi overwhelming. In fact, overwhelming din yung damage output ng Aurora sa late game because of the sheer tankiness and the amount of sustain that this lineup has. Nakuha na si TNZ ng green, nagalit siya ng konti pero RWM mula kay Rosa and tutumba si Lina, hindi nakareact men. May stun pala yung dulo ng RWM. Nagulat siya naharangan siya tapos sakto din yung timing ng Power of Wildness para nga may extend yung mini second na stun na mabibigay na kapag lumabas ka dun. May layering pare. May layer. Ginawang cake yung yung Jushin. Ni layer. Nako, hindi nakagalaw itong si Lina. May siya doon na Crimson Beacon, may Flicker. Hindi ka napindot Okay. Kaso ng damage nagpa-purple pa yung Fanny. Yun lang ang naging problema. Nagkaroon ng disconnection ang Yangon Galacticos. Inuna muna ni Han yung kanyang purple. Pero may habol na nagaganap. Flicker from Rosa.
Hindi na siya nagbaka sakali kasi pre, pag na-wall combo ka nun, Oo. baka di ka na makapindot nun eh. Mahirap i-risky business yan. Kasi yung ano, yung kapag binate mo yan, yung naka-cable lang ka ng dalawa, tapos nag-flicker out ka, ulti lang din yan eh. Hahabol ng cutthroat, no? Oo, habol cutthroat, tapos cable ulit. So sabi niya, hindi, safe, dapat safe ako. Oo. Tsaka hindi pa rin naman cooldown yung kanyang river manipulation ng time na yun. At least yung extra shield sana. Pero again, 5 seconds para sa ikalawang pagong ng larong ito. Han? Si Han ay sasama na rin at baka puwes na rin dito sa ikalawang pagong. Yeah. Pero nagsisimula ng Aurora. Nakabawi naman sa XBC stage kasi nakakuha sila ng turtle earlier, but now TNT decided to contest. They see the Cho charging up. Yangon Galacticos, they can actually force a fight here. Nagamit na yung Yisan-Shin ulti, ginamit yung barko for the stun, na-force out yung Crimson Beacon. Pago still looking to zone in the front line. RWM mula dito kay Rosa. Han is inside the box. Hindi umabot yung kable. Doon sa Eve. Nakuha na rin yung Pago however, but this is the same story all over again. Aurora Gaming, they win the skirmish. Hindi ko masabing team fight kasi isa lang yung namatay. Oo, si Han nga lang. Second death ito ng kanilang Fanny. Pero si Blink, naku, nararamdaman na rin niya yung mga pana dito ng TNC. Atras muna dito ang Yangon Galacticos and Aurora Gaming. So far ay sila pa rin naman ang lamang in terms of gold. At si Siggy Boom ay nakalibre dun sa may bandang ibaba. Pero hindi pa sila tapos dito. Tumama yung bangka. Oh my goodness. At si Blink ay namatay ng ganon-ganon lang. Aurora Gaming, pinapalobo nila yung lead na nahawakan nila. Na-knock up niya men pero hindi niya nasipa. Oo. Gusto niya ata flicker back. Ang problema, pag knock up niya, nasa bush kasi yung Hilda, so nawala yung vision. Nangyayari sa akin yun eh. And Aurora Gaming, again, they just move around when TNZ has ult. Ganito yung laro na TNPH kanina, men. Diba? Grabe ka na, TNTZ. Di pag cooldown yung ulti, makikita mo talaga ang Aurora. Pag cooldown yung Mountain Shocker, maghahanap talaga sila ng gulo. And si Han, sabi niya, sige, mauna kaya ako manggulo. Ayan, RWM! Pero umatras muna siya. Sinalubong dito ni Luna, kaya lang masyadong mailap. Itong si Han. Yep, nabuhay siya. Very good disengage from Han. Forced out a very big ult mula kay Rosa. Aabot pa naman yan sa next turtle objective. But now, Yangon Galacticos, they have a space to do something on the map. Sige, flicker out. Okay, good try mula dito kay Blink. But at least, again, they're forcing out big resources from Aurora. Walang flicker yung CC. Okay, naiwas naman. Pero hindi ata mahiwasan. Ang pagpasok din Aurora Gaming. Blink ay pinagtulong-tulungan. Sabi nila makunat daw yung Esmeralda at maraming HP. Eh yun. Men, para silang TLPH. Ang bilis ng response. Diba? Paggalaw ng Yangon Galacticos sa baba, sabi ng Aurora, okay, dito tayo sa taas. Ini-split nila yung mapa, men. Ibang klaseng galawan na nakikita natin para sa Aurora The Turkish split. The Turkish split. Oh, Rosa! Cutthroat! Ayun yung sinasabi natin, pre. Pag flicker ka, may habol na cutthroat. Oo, dapat flicker mo kagad. Oo. Huwag mo na antayin makaisa o dalawang wall cable, pre. Kung nakadalawang wall cable yun, sakit ng cutthroat eh. Ramdam na ramdam talaga. Okay, napagamit na rin ng Mountain Shocker dito sa TNC. Walang energy. Alam nila, nag-reset yung Fanny. Oo. And wala rin purple. May shumatlo siguro. Kita nila. And look at Bago! Oh my goodness, natali, men! And nahuli nila si Han. The Fanny goes down. Blink, will he survive? Lina goes down as well alongside the room. Triple kill para sa Hilda. Kill secured. Oh my goodness. Ibang klase si Pago dito. Naramdaman nung Amazonang ito, yung mga hampas ng kanyang... Di naman, ano laki ng palakol niya, pre. Men. Kalahati kagad yung buhay. Hilda lang yun, ha? Grabe tong Hilda. Worth it pala yung first 2 picks to. Men, kanina sinampal niya yung Fanny, hindi nakakable. Pagka-ulti niya eh, na-stun eh. Diba? May extra stun kasi yung kahit maliit na oras lang. At nakatulong yun para maharangan itong si Han sa kanyang plano. Tingnan natin yung instant replay. Wala, patay na yung Fanny. Ayan diba? Patay na kaagad eh. Second skill. Hampas. Bang, Second skill. bang. Oh my goodness. Sumabog pa nga ata yung dun eh. Ano pa pangalan nun? Concussive Blast? Yung Concussive Blast eh. Men, alam mo yung nakakatawa? Ang pinapatay niya yung counter sa kanya. Yung Cho tsaka yung Esme. Isipin mo yun? Nako, napakatibay talaga. Lunar. Ayan na si Lunar. Sabi niya, napanood ko yung laro ni Sanford kanina. Op. Pakibay-kibay, kalahati ko agad. Kapdi ng wire spread, dalawang hampas lang yun. Oh my goodness. Pinagpapanalang. Sumakto kasi siya dun sa yung sa short range. Paglapit niya, short range siya. Tapos paglipa niya, long range. Na ilong ranger siya eh. Oh, grabe. Ang sakit. Binatukan si Ying, men. Oh my goodness. Grabe tong... Ito conceptually, sound yung lineup ng Yangon Galacticos. But because of TLPH style early game ng Aurora Gaming, medyo Filipino gameplay yung laro ng Aurora.
Trinade lang nila, yumaman si TNZ, at ngayon, naghahasik siya ng lagim. Kasi napakalala nung damage output ng Yi Sun-shin. Men, yung walang pake sa objective, sige, third turtle tayo ko contest. Oo. Paulit-ulit na ginawa ng Team Liquid. Feeling ko yung formula na yun, sabi ng Aurora Game. Maganda. Maganda na yun. Well, maganda Parang pamilyar nagkamot sila ng balbas. Ang ganda ha. Ang ganda nito Pwede ka ha. Parang pwedeng kopyahin. Men, wala naman nagsabi na bawal kumopya, di ba? Hindi kasi, yung TLPH pre, nakalaban nila yung Young Galacticos. Oo. So sabi ng Aurora, kopyahin natin. Kung ano yung ginawang Yung recipe. strategy. Oo. Yun pala yung nangyari doon. Ayun si Pago, pre. Hinaharapan na yung dalawa. Ayan na, hinampas na Power of Fineness. Ang baba ng buhay ni Blake. Naku, wala silang asang set up. At si Lina namatay kagad. Pumasok din si Stitch. Kalahati yung buhay. Binitawan nila yung Lord. Kaya lang, ang problema ay si Stitch ay mamamatay. Dalawa kagad ang tumumba para sa Yangon Galacticos. Pagkakataon ng Aurora Gaming na kunin yung Lord na ito. Nag-try pasihan. Min, wala nang pakialam ang Aurora dito. Sinalo lang lahat ng mga cables. Pre, inultihan ni Stitch si Rosa. Sumunod yung Uranus. Sabi niya, subukan mo yung bakal ko. Di ba? Wala siyang natanggap na damage. Naku. And ngayon, wala yung early game momentum ng Yangon Galacticos. You're looking for the quad to scale. But when is it gonna come? Now, Aurora has a commanding 8,000 gold lead against a lineup that needs time. And ang kinagandaan dito, men, kahit mag-scale yung Claude, sure, merong Yi Sun-shin, may CC sa gold lane. Men, ang hirap nito. Sa totoo lang, ang angkatin na rin ni TNC. Tino mo naman! Oh my goodness. Alam mo, parang had si TNC dito, napakakatin. Alam mo yung pulang langgam? Yung pulang langgam. Pag kinagat ka ng pulang langgam, ganun kakati. Nagkamali ng kable. Grabe, isang hit lang. Okay. Yung Lord ay natunaw kagad dito ng Yangon Galacticos. Aurora Gaming, palubon na sa 9,000 ang kanilang gold lead. At wala tayong nakikitang signs para sa Yangon ngayon. Tingnan mo naman. Harang talaga. Tingnan mo, si Sanford dyan. Pwede mo palitan yung pangalan ng Team Liquid Philippines. Para sa playstyle. Bibision lang, mangiinis. Lalabas kayo? Sige. Sige, lumabas ka. Uranus ako. Pupunta ako sa purple mo. 007. Sabi si Uranus, enjoy ito si Lunar. Kasi unkillable, men. May mga games talaga na ganyan yung unkillable Uranus. May phase ng game na halos walang papatay sa kanya. Shoutouts kay Elgin, by the way, tinestig niya 5 fighter, nilabanan yung Uranus. Pinatay ni Uranus yung 5 fighter. Isa-isa. Oo. Grabe ang Uranus talaga ngayon. And kung titingnan mo rin kasi, based dun sa lineup ng Yangon, pre, wala talagang instant kill na maibibigay dito. Anong gagawin mo dyan? Ano mo, Nalanternan mo. Nalanternan mo lang yung... Kita mo yung bakal. Kita natin yung bakal, guys. Pero guys, anong gagawin natin dito? Tapos si Esme, pre, dinadabrasan niya ng tela. Oo. Sinasayawan. Oo. Tapos si Claude ngayon, syempre, medyo mababa pa yung kalibre ng bala niya eh. Wala pang farm eh. Pag binaban niya, ting. Aray ko! Grabe yung kampas si TNC, men! Men, yun na naman. Sakto na naman yung short range at long range. Parang si TNC, hindi ko kailangan kumalaw. Hindi ko na kailangan mag left right yung up down. Hindi mo kailangan maging magaling na YSS. Hindi mo kailangan i-proc yung passive. Tumayo ka lang. Kailangan mo lang puntahan ng pani. Antayin mo lang puntahan ka ng pani, pre. Yung short range at long range, attack button lang gagamitin. Normal yun. naka automatic. Automatic lang, pre. Ang sakit nito. Men, nararamdaman na even ni Han, hindi na niya mahanap yung rightest target dito. Kasi kung titingnan mo, si Rosa sana eh. Oo. Pero laging may nakabantay, laging may nakaharang na... Meralco eh. Uranus. Si Poste. Tinan mo naman, ayan na, wala na, binantayan na, binarikadahan na yung purple bomb. Ginawang Lord yung purple bomb. Mukhang hindi na ata makakahawak itong si Han ng purple niya. Ito yung estado ng game na Lord na yun eh, yung purple buff. Kahit may Lord timer, wala kami pake. Wala Purple buff. Wala kami pakialam. Tinan mo, nag-retry pa nga si TNC. Ibig sabihin nun, hindi sila decidido na mag-Lord. Kukunin lang namin yung purple, tapos kung gusto nyo lumaban, puntahan nyo kami sa Lord. Oo, welcome kayo dito. Ito number namin, 0922. Ay, mali. Turkish number. Ano ba number? Ano bang? Hindi ko alam anong plus yun eh. Wait lang ah. Tingnan natin si King. Ang baba na kagad ng buhay niya. Pumasok din si Pagu. 3 basic attack lang yun na nakalahati yung Esme. Delikado. Napasobra ata yung Hilda. Okay. May flicker out siya, pero hindi niya ginamit. Papapatay nila dito. Nakuha nila si Rosa. Han actually finds the Eve on the backside. Okay, Young Galacticos making it work. But now they see TNZ
May blazing duet ba? Wala na, pero tutumba rin naman. Mapapababa nila yung buhay dito ni Luna at si Siggy Boom. And nahuli din yung Uranus. Gusto nyo palang lumaban ha? Pwes, lalaban kami. Men, binili yung trip, 3 kagad ang tumba. Apat Oo. para sa Yangon Galacticos. Para puntahan itong Lord na ito. Nag-charge lamang si TNC. Wala silang ideya kung Can't easy saan. cosplay. And tingnan natin, hinahatak. Kailangan maghanap dito ni Ying kung nasaan si TNC. Yun natagpuan na nila. Pero napatraces na. Ako, delikado ka TNC. Ayun lang. Wala nang pantakas. Nagamit na yung traceless and ghost signal. Ito para sa Yangon Galacticos. Na-burst ng mabilisan ng Lord. The shutdown on TNZ. Quite greedy, trying to contest the Lord there. But Yangon Galacticos, good macro fundamentals. They get all the Lord push before they actually bursted the Lord. Now, Aurora Gaming lost 6,000 of their gold lead. And ang malaking problema dito, Burrito, scaling scaling yung Claude. Even though kanina sinasabi natin scaling din yung composition ng Aurora, now they have to fight off Yangon Galacticos with a coming Lord. Oo, late game Claude. Nako, alam naman natin kung late game ang pag-uusapan, Claude and Carry talaga ang nangunguna dyan. Yep. And itong Claude na ito, mamaya ay magpapakita gilas. Tingnan natin yung item. Ayan na, naka-Wind of Nature na rin. So, kumbaga, mas lalakas ang loob. Kakapal ang muka. Ganun. Oo. Pwede niya nang salihin yung Curtain's Call tapos yung Yo-Yo Blitz. Wala kay Siggy Boom. Di na siya kayang labanan ni TNZ 1v1. So now, Young Galacticos, they have an opportunity to clean the base of Aurora Gaming from 9k to 2,000 gold lead. Pero di ba naman sila makakatulak dito and disiplina lang, nilinis lang nila yung kaya nilang linisin. Oh, saan? Kamuntikan si Siggy Boom. Napa-flicker yung CC men. That's a big battle spell forced by Yangon Galacticos. And now they get some foothold in this game. Wow. Rosewood Meteor ba yun para dito kay Han? May extra shield na lumabas eh. Not sure. Pero again, nakabase dito sa itemization. Feeling ko naramdaman din ni Han na okay, parang hindi ata ako pwedeng pumasok ng pumasok. Kailangan ko ata yung extra shield na yun. Oo, kailangan ko ng medyo kumunat. Kumunat ng bahagya. Yung mga kable ko ay maninipis. Oo, hindi na pwedeng puro damage lang talaga. So ngayon, lalo itong si Siggy Boom ay walang flicker. Medyo dadahan-dahan. Ayun, Rose Gold Meteor nga para sa kanyang last item. Wala na sapatos yung Claude, man. Pabili na rin siya ng Rose Gold Meteor. Nagyapak na. This is gonna be hard for Aurora Gaming though. Like late game Claude and walang blade armor yung Hilda, man. Oo. He is building up to a Radiant Armor, I believe. Pero again, wala pang Radiant Armor. May Chastise Pauldron though. Pero so far, wala silang pang mitigate ng damage output ng Claude. And I think siguro ang thinking dito is kahit mag-blade armor ka, naka-fighter emblem kasi. Oo, bumabalik yung buhay, no? Oh, yeah! Rosa. Okay, may flicker naman siya if in case. And kailangan niya lang timingan talaga yun. Pero, eto na nararamdaman na natin yung Fanny. Yung confidence ni Han, no? Kanina di niya gagawin yun eh. Ngayon, sabi niya, may Rose Gold ako. May Rose Gold ako. Kahit mastan niyo ako, may cable at ako. at least, added survivability para sa kanya. Siguro magmamatter na lang dito kung paano ko kontrolin na magkabilang kupunan yung mga signs. Lalo na itong opposite lane, no? Na kung saan ay mas malayo dito sa Lord. Nakatalaga yan para dito sa isang Claude na si Stitch. Kaya lang kung bilis ang pag-uusapan, parang mas mabilis si Stitch dito eh. Yeah. Ano kasi, yung mobility nung kapag naka-full stack yung kanyang Art of Thievery and then the PMI. Ang kinaganda naman dito for Aurora is hindi rin naman ganun kadali for Young Galacticos to actually press this Lord. But if they lose some numbers here for Aurora Gaming, it is gonna be hard for them to actually fight off this Fanny, especially with an impending Blazing Duet on the backside. So, itong pag-fix na lang ng lanes, malaking problema na ito for Aurora. Oo, -1 lang tama ba ako? Medyo lamang ata yung Yango doon sa may bandang ibaba. Pero ngayon, tuloy-tuloy lamang sila. Walang barko, ha? Binababaran si Lunar. Dadali nila. Tumama Aray! Aray! Naku po, napakapte! Napagamit ka ng bingo dito si Lina. Ngayon, si Ying naman ang pinagtutulong-tulungan ng mga miyembro dito. Han! Nakasipa na rin itong si Blake sa likod ng bahagi. Naku po, nakabili na rin yung immortality at si Lina ay namatay. Bago ang babalik po, meron pa rin siyang pagkakataon na makatakas pa. Nakapatraceless na itong si TNC. Ang baba ng buhay ng Blake. Kailangan na rin lumayo dito yung Lunar. Pero si Stitch yata ang naging punteriya. Buti nila meron pang immortality. Sige po, Rosa. Si Stitch ay namatay. Dalawa na ang tumba. At ang Yangon Galacticos ay patras na. Oh my God, the clutch from Aurora Gaming. Sumobra sa pwesto rito si TNZ. It wasn't an engage at the start from the RWM, pero napasobra ng dive si TNZ. But the buy and sell, man. The emo purchase, RWM para hindi makapasok. Sinara na yung Lord. Ito yung totoong MLBB backward serye. Oh my goodness. Kasi nga naman pagpapasok ka doon, may extra stun. Oh,
Hindi ka talaga magtutuloy-tuloy. Grabe si Rosa, men. Nambabakod pala to. Binakuran namin. Binakuran yung Lord. Pero grabe yung buy and sell TNZ ron, ha? Oo. Pagkahuli sa kanya nung Esmeralda, nag-buy and sell siya. Di nga siya bumili ng Rose Gold eh, kasi may Oo. extra shield yun eh. Immortality, dito Actually, natin... bumili siya, never mind. Okay. Doon sa pinakadulo ata na parte. Magaling siya, di siya ganun galing. Oo, ayun. Kasi kung ako yun, after ng Immortality, okay na. Oo, Rose Gold, no? Oo. Kahit mage, Rose Gold, no? Rose Gold pa rin, kahit mage. Ito na, hawak nila ang Lord. By the way, Enhanced Lord to, Okay. Yeah. Enhanced Lord. Pwede samahan. Pag nagsama-sama yung lima, makulit yung Lord. By the way, may Blade Armor na yung Uranus. Emo is ready also on the Hilda. I think he's ready for the bait. Meron na siya nung Ares belt. And now it pushes in. Uranus getting lifted up. But they can actually just walk it. Oh, Hindi, yeah. disiplina. Disiplina lang. Hinahat nila yung Cho. Ante, Ayun. Lord. Okay, Lord lang muna. Wala. Pupunta muna natin yung Lord, yung kulay blue. Yung kulay purple. Mas importante yan eh. Iba kasi yung purple, iba sa yung Lord nila dito eh. Mas Lord yun eh. Yung purple. Pero, well, naiintindihan din naman nila na kayang-kayang tunawin ng Yangon Galacticos yung Lord. So, hindi na nila pinilit pa. Pero this time, Oh! hindi pa rin siya nagamit. Hindi makalabas. Ayun na, Oo, nakalabas nakalabas naman. finally itong si Han. At sa likod ng bahagi, Ocho! nasipa sa may flicker. Ngayon, dire-diretso ata ang Yangon Galacticos. Nagamit na TNZ? Beacon ako. Ipit ata dito Aurora Gaming! Pero makakataka si TNZ. Gayon din naman dito si Pago. Atras din si Rosa. Maghahabol ba dito si Blake? Pero mapapatay nila yung jungler 4v5. Pwede atang puwersahin yung baba. Pare, ang ganda sana ng huli ni Han. Kaso na energy cap siya. Energy. Nabilangan siya ng Traceless. Oh! And tutumba pa si Ying. May Winter Crown pa nakahanda for the Yisun Shin. Emo as well ready for the Hilda, and Aurora Gaming ready to crack the base open of Yangon Galacticos. They're now hitting the tower and they hit their strive in game number 1. Men, naging matindi rin ang palitan ng magkabilang kupunan na to. Nakabawi ng panandalian ng Yangon Galacticos. Pero sa huli, nanaig ang purple strategy. Ang Lord Purple strategy dito ng Aurora. Kakaiba ang nakita natin sa kanila. It looked like Yangon Galacticos was gonna be able to bounce back. But insane micro decisions, micro plays, clutch factors from TNT